So, hello po, Sir Bon. So, ang movie po na napili namin na i-analyze is The Seven Sundays. So, ano? So, sa Seven Sundays po, kaya po namin napili ito is for us po kasi mas maganda po siyang gawa ng mga film structure po na tulad ng tinuro niyo po, which is yung exposition, adventure, and then yung resolution po. So, very complete siya dun sa mga elements na kailangan na makita sa isang movie. So, ito po, yung sequence po kasi nito is chronological. So, ito po yung simula nun, which is yung exposition po. Yung si Manuel po is tatay, nung tatay sa isang pamilya is nagsimula yung kwento is masaya siya, gumising siya ng masaya. Doon napakilala na masayahin siyang tao. Tapos ayun, bumaba siya. Nalaman din namin na birthday niya nung araw na yun kasi inaasahan niya na na dadating yung mga anak niya, ganyan. Tapos inisa-isa niyang tawagan. And unfortunately, yung mga anak niya is may sari-sariling mga pinagdaraanan, may sari-sariling buhay. Yung isa nasa ibang bansa, yung isa pinoproblema yung negosyo, tapos yung isa may asawang nanganganak, tapos yung isa is masyado pang bata, ganyan. And then, so ayun, kasama din dun sa expositions sa loob ng 10 minutes is yung pagkaalam niya na meron pala siyang sakit. Kasi akala niya bisita yung dumating, which is tuwan-tuwa siya sana, pero nalaman niya na doktor pala. And then doon sinabi sa kanya ng doktor na meron siyang lung cancer. So ayan, edi nadagdagan na information, may sakit na lung cancer si Manuel. And then ang pinakang violent shove dito is hindi iyon, but yung part na nalaman niya na wala pala talaga siyang sakit. Kasi nagkamali lang ng findings. Yung doktor. Pero nalaman kasi nung sinabi niya na sa mga anak niya na may sakit siya, nag-decide yung mga anak niya na umuwi para masamahan yung tatay nila. So, dun po sa adventure naman po, kaya nga, yun nga po, na nalaman na pong may sakit po siya. So, ang ginawa niya po, nagpanggap po siya na may sakit para po sama-sama sila ng mga anak po niya. So, dun sa adventure na yun, pinapakita dun na gusto niya magkasama-sama sila tulad po nung dati. So, pinakita din po dun na pinilit po rin ng mga anak na makapunta dun sa bahay nung tatay nila, and pinakita din po dun yung mga problema nila, parang dala-dala po nila hanggang dun sa bahay na yun. Pinakita din po dun sa adventure na yun na, which is yung interesting part, na lahat po ng problema nila is nagkaroon po ng connect po sa kanila. So, pinakita dun na may paki yung kuya dun sa, si Alan po, may paki po kay Cha, which is yung pangalawa pong anak. And also po, yung naging adventure din po dun is yung nagsama-sama sila, tapos po nagkaroon po ng problema, tapos na-realize din po ng ibang kapatid yung problema ng iba niya pong anak. So, in addition po dun sa binabanggit ni Lee na adventure part is yung mga main character, yung anak ni Manuel, meron silang mga kanya-kanyang mga problema na hindi pa nila nare-resolve. Then, nung nalaman nga nila na may cancer yung tatay nila, so nag-decide sila na yung 7 Sundays na, kasi nagbigay ng planning yung kaibigan na doktor, na hanggang 7 Sundays na lang siya, na kumbaga yung buhay niya. So napagdesisyonan ng mga anak niya na yung 7 Sundays ipapamalagi nila yon doon sa bahay ng kanilang tatay, dahil nung sa unang part yung si Manuel lang tsaka yung pamangkin niya yung nakatira doon, then yung mga anak niya meron silang kanya-kanyang mga buhay. And dun din po sa adventure, pinakita din po yung mga character, which is yung mga anak na masaya po sila nagsasama even though meron po silang mga problema, which is yung kay Alan po about sa business. Then kay Cha po, yun po, about naman po sa asawa niya po or yung family. Then yun dun naman po kay Brian po is about naman po sa
sa anak niya po, which is yung may anak po siya talaga, pero di niya po nakakasama. Then yung kay Dexter naman po, na sama po siya sa mga sa mga masasamang kaibigan and nadamay po siya doon. And doon po umiikot yung adventure papunta na po sa climax. So, pagdating naman po sa climax, yung climax po noon, yung pinakamataas yung emotion, kung saan talagang lahat sila confrontational yung atake nila sa isa't isa. Nung nalaman po ni Brian na isa po sa mga kapatid na nila Alan, nila Dexter, nila Cha, na may kasalanan po palang nagawa si Dexter dun sa ibang tao na somehow parang kilala niya ganyan. And then dun po sinabi na si Dexter may kinakarap na fraud, ganyan, and stuff, and other things na kumbaga labag sa batas. Tapos doon niya kumbaga hinarap yung kanyang kapatid doon sa kanilang sa harap ng kanilang bahay. And then doon sila nagsimula na magsisihan kung sino yung may kasalanan, sino yung mabuting anak, sino yung masamang anak, ganyan. So naglabasan sila ng baho doon ng isa't isa. At doon po sa moment na yun, nakita rin po yun ng kanilang ama kung paano sila mag-away-away bilang magkakapatid, ganyan. And essentially doon po yun po yung parang naging turning point para mapunta naman doon sa tinatawag na resolution. And that resolution, ano yun, Febred? So, yung bago siya mapunta sa resolution, kagaya ng sinasabi ni Teo, na kinonfront si Dexter ni Brian, na dahil nga meron siyang nakasangkutan na yun nga yung stapa, pero nadamay lang naman siya kasi kasama siya dun sa fraud. So doon na nag-start no, na kinonfront ni Brian si Dexter, tapos para nagkasumbatan na sa mga tinutulong, ganyan, tapos hanggang sa na-open din, na-bring up din yung issue ni Alan kay Brian, tapos yung nalaman ni Dexter na nang bababae yung asawa niya ni Cha. So, ayun, hanggang sa napunta yung pinaka-issue kay Manuel, which is yung tatay nila, na hindi naman talaga siya, wala naman talaga siyang sakit. Kasi narinig yun ni Dexter nung nag-uusap si Manuel at saka yung pamangkin niya na kasama niya doon sa bahay. So, doon nag-start yung, kumbaga, pa-resolution na nung nalaman ng mga anak nila na all this time parang niloloko lang ni Manuel yung mga anak niya, na ang pinakarason naman talaga kaya hindi niya sinabi, gusto niya makasama yung mga anak niya doon sa mga natitirang ng buhay niya dahil nga matanda na siya, tapos yung mga anak niya nakikita niya iba-iba yung kumbaga pinagkakabisihan na buhay. So at the end, although sumama yung loob ng mga anak niya, pero syempre bilang anak, 'di ba, nananaig pa rin yung damdamin natin sa magulang natin eh. So ang naging resolution noon, syempre inumpisahan siya ni Alan, no, nakipagbati siya kay Brian dahil dun sa adobo na binigay ni Alan kay Brian. So with that, naghaayos sila. Then pinuntahan nila si Cha, yung kanilang kapatid na babae, na nahihirapan na siya eh, kasi after nung pangyayari na yon, nakipaghiwalay na siya doon sa asawa niya kasi nga nabababae siya, nabababae ang asawa niya. So talagang hiniwalayan niya. So siya na rin talaga nag-take over ng responsibility sa anak niya, pati sa gawaing bahay, pati yung gawaing panglalaki siya na din. So ayun yung pangalawang pinuntahan ni Alan tsaka ni Brian, na yun nga, tutulungan nila si Cha dun sa mga gawaing bahay. Then after nun, nung nagkaayos na sila, si Cha, si Brian, si Alan, pumunta naman sila kay Dexter. So si Dexter naman yung huli na nakipag-ayos sila. So after nun, nagkaayos-ayos na silang apat na magkakapatid, Pinuntahan naman nila yung anak ni Brian na natatakot siya na harapin. So tinulungan siya ng tatlong kapatid niya para harapin yung anak niya at panindigan kasi natatakot na si Brian. So after noon, tatay nila na nasa puntod ng
asawa niya or nung nanay ng mga anak. So doon sila nag-explain, nagpatawaran. At the end, syempre, naayos pa din yung kanilang problema and mga issues sa isa't isa. Yay! That's it. Ayan. So, dun po pinakita po kung bakit po ganun yung title about 7 Sundays po. Tsaka yung story niya talagang about sa family talagang Nakaka-touch. nagtatouch dun sa emotion ng mga tao. Kaya talagang Ayun lang po.